Tuwing iniisip po namin ito, labis-labis po kami nagpapasalamat. Nagpapasalamat din po kami sa pagkakataon na ito na binigay niyo po sa amin upang makarating kami ng maayos at ligtas dito po sa lugar po na ito upang sama-sama po humarap sa iyong salita. Kaya dalangin po namin naway sa oras po na ito, naway suriin namin ang aming mga sarili sa pamamagitan po ng iyong salita at naway makatanggap po kami ng kalakasan para sa darating na bagong taon na ipagkakalob niyo po para sa amin. Nawa sa pamamagitan din po na ito, naway pagbulayan po namin yung aming Christian life ngayong taon at sa pamamagitan po ng inyong makapangyarihang kamay ay magkaroon din po kami ng resolusyon kung paano kami mabubuhay sa natitira po namin buhay dito sa mundong ito. Alam po namin na malapit na po kayong dumating. Nawa aming Ama, wala po naman sino man sa amin ang maiwan at naway lahat po ng mga brothers and sisters ay makatiyak sa kanilang kaligtasan. Tulungan niyo po yung bawat isa po sa amin upang naway madatnan niyo po rin po kami ng tapat at gumagawa ng iyong kalooban hanggang sa muli niyong pagdating. Nawa, ang marinig po namin ay papuri at kaluwalhatian. Huwag nawa sana po kaming matagpuan na sumusuway at hindi sumusunod sa iyong kalooban at hindi ginagawa ang iyong kalooban. Kaya pakiusap aming Ama, tulungan niyo po kami. Nagmamakaawa po kami na nawa sa mga huling panahon na kung saan kami nabubuhay, tulungan niyo po kami upang patuloy kami magnais na tumupad sa inyong kalooban, lalong-lalo na para po sa pangangaral ng Ebanghelyo sa mga ligaw ng kaluluwa sa paligid po namin. Alam po namin na maraming mga tao na hindi paligtas. Kabilang na po dito yung mga kaibigan, kapamilya at mga kapitbahay po namin. Kaya pakiusap aming Ama, tulungan niyo po kami sa natitira po namin buhay dito sa mundong ito. Patuloy po nawa kami maging liwanag at maging asinan sa sanlibutan upang sila rin po ay makarating sa kaligtasan. Para magawa ito aming Ama, pakiusap, puspusin niyo po kami ng iyong mga salita at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tulungan niyo po kami, nawa, ang buhay po namin ay maipakita po namin sa aming buhay kung sino ang Panginoong Jesucristo at naway sa pamamagitan din po ng aming buhay ay patuloy po na mabago yung mga tao sa paligid po namin. Lalong-lalo na alam po namin na malapit na po kayong dumating. Kaya sa oras po na ito, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Lahat po na ito, idalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, buksan po natin sa ating mga Biblia sa Juan chapter 5. Juan chapter 5. Basahin po natin mula verse 1 hanggang 9. Juan, o Ebanghelyo ni Juan, chapter 5, mula verse 1 hanggang 9. Juan, chapter 5, verse 1 hanggang 9. Kapag nakita na po, babasahin po natin ang sabay-sabay. Okay, mas bumibilis po yung paghahanap po ninyo ng Bible. So, maganda po itong training para po sa inyo. At keep it up para po mas mabilis po nating mahanap yung mga Bible verse at maging familiar po tayo sa mga kwento po dito sa Biblia. So, ngayon po, babasahin po natin sa 1 chapter 5, verse 1 hanggang 9. Basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkaraan nito ay nagkaroon ng pista ng mga Hudyo at umahon si Jesus patungo sa Jerusalem. Sa Jerusalem nga, ay isang tipunan ng tubig sa tabi ng pintuan ng mga tupa na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethsata na may 5 portiko. Sa mga ito ay nakahiga ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga lumpo. Sapagkat tumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tipunan ng tubig at kinakalawkaw ang tubig. At ang unang manaog sa tipunan ng tubig, pagkatapos na makalawkaw ang tubig ay gumagali sa anumang sakit na dinaramdam. No, isang lalaki na may 38 taon na may kasakit. Nang makita ni Jesus na siya'y nakahiga at nalamang siya'y matagal nang may sakit, ay sinabi niya sa kanya, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, "Ginoo, walang taong naglusong sa akin sa tipunan ng tubig.
kapag kinakalawkaw ang tubig. At samantalang ako'y lumalapit ay nakalusong na muna ang iba bago ako. Sinabi sa kanya ni Jesus, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Kaagad umaling ang lalaki. Binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon nga'y araw ng Sabat. So muli magandang umaga po sa bawat isa po sa inyo. Kamusta po kayo mga brothers and sisters? So alam ko po, punong-puno po tayo ng salita ng Diyos at punong-puno tayo ng kalakasan espiritual dahil sa recently na natapos na 2026 New Year's Retreat. So alam ko po na marami po kayong mga na-experience, marami rin po kayong natutunan at marami rin po kayong na-realize sa inyong Christian life. At napakagandang pagkakataon po nito na tayo po ay magbalik tanaw sa ating Christian life ngayong taon po na ito para po makapaganda tayo para sa darating na taon na ibibigay sa atin ng Panginoon. Yes, alam naman natin na hindi natin sigurado yung next year, in 2026. Hindi naman natin sigurado na kahit nga yung bukas o kahit na yung mamaya kung anong pwede mangyari. Pero ganun pa man, alam ko po na yung Diyos, patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon. Hindi para mag-enjoy dito sa sanlibutan. Hindi para hanapin pa or habulin pa yung mga bagay na wala pa tayo dito sa sanlibutan. Binibigyan niya tayo ng panibagong taon o binibigyan niya tayo ng panibagong chance upang masuri yung ating buhay kung nabuhay na ba talaga ako sa Panginoon. Marami mga tao sa panahon po natin ngayon na yes, naghahanap ng kaligtasan, hinahanap nila kung ano yung tunay na daan, tunay na katotohanan, at kung sino ba talaga, o ano ba talaga yung tunay na kaligtasan. Pero ngayon nalalaman natin yun. Tayo po ay dapat na magbalik tanaw din sa ating buhay bilang isang Kristiyano pagkatapos nating maligtas. Pagkatapos kong naligtas, ano ba yung naging buhay ko? Wala nung ako ay naligtas, nasaan na ba yung pananampalataya ko ngayon? Kaya napakahalaga po ng panahon. Napakahalaga po ng time na ibinigay ng Diyos para sa atin. Actually, yung time ay biyaya. Kung susulitin mo ito, ito po yung biyaya. Pero, sa kabilang banda, yung time din ay isang sumpa. Alam niyo po kung bakit? Dahil yung time, kapag sinayang ng tao, ito po yung nagiging sumpa sa kanya. Tama po ba? Kasi kung uubusin lang ng tao, yung time na binibigay ng Diyos para sa kanila, sigurado, ahatulan sila ng Diyos sa mga panahon na nagbaliwala sila sa paanyaya ng Diyos o tawag ng Diyos para sa kaligtasan. At syempre, tayo rin, bilang mga Kristiyano, hindi rin po tayo exempted dito po sa konsepto ng oras. Yung oras na ibinigay sa atin ng Diyos, kung susulitin natin, gagawin natin yung ating makakaya para sa ating Christian life, para sa pagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa, para sa pagluluwalhati sa Diyos, ito po ay biyaya para sa atin. Tama ba? Pero sa kabilang banda, kung yung oras na ibinigkalob sa atin ng Diyos, babaliwalain natin, hindi natin papansinin, isasantabi lang natin, at hindi natin gagawin yung part natin, sigurado po, malaking pagsaway yung daratnan natin pag umarap tayo sa Diyos. Kaya yung time ay napakahalaga. Naintindihan po. Kaya po nang binasa natin dito, meron po tayong mababasa sa kalagitnaan ng verse 4. Sabi dito, tanging panahon. So ito po yung magiging title po natin sa araw po na ito, sa paggawa ng Diyos sa takdang panahon. So yung Diyos, dahil nga siya yung creator ng lahat ng bagay, hindi siya nasasakop ng time and space. Naintindihan po? Pero yung Diyos, lumikha siya na dalawang bagay na ito, yung time and space. Yung time, ibinigay niya sa bawat isa sa atin ng pantay-pantay. Lahat, bawat isa po sa atin, binigyan ng Diyos ng 24 hours para ipamuhay yung buhay natin dito sa mundo. At iniligay niya tayo sa kanya-kanya nating sitwasyon o kanya-kanya nating posisyon dahil ito po yung kalooban ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. Yung ilan, siguro bata pa lang, na-save na. Siguro yung ilan, middle age. Tapos yung ilan, nasa mid-30s, 40s, 50s. At maaaring yung ilan, nasa senior age na sila na naligtas. Pero ganun pa man, yung Diyos, dahil nga siya yung lumikha ng time, at siya rin yung namamahala sa bawat oras na ipinagkakaloob niya sa bawat isa po sa atin. Yung Diyos, alam natin na meron siyang katangian. Ano po yung katangian ng Diyos? Una, omniscient. Alam niyo po yung omniscient? Siya po yung nakakaalam ng lahat. Ibig sabihin, hindi nalilimitahan yung
pagkaalam ng Diyos dito po sa mundong ito. Tayo po, nilikha niya ng mayroong limitado na karunungan, limitado lang na kaalaman. Bakit? Kasi hindi sapat yung ating kakayahan para unawain lahat. Tama po ba? Meron lang tayong maliit na nalalaman, pero yung Diyos na lumikha sa lahat ng bagay, alam niya lahat. Naintindihan po. Dahil ngayon Diyos, siya ay omniscient, sabi sa Hebreo chapter 4, verse 13, at walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Dahil nga alam niya lahat, walang mga bagay na maitatago sa Diyos. Naintindihan po. Kahit na sayo, minsan may mga sikreto tayo na ayaw natin sabihin sa iba, pero ito'y hayag sa Diyos. Tama po ba? Pero tayong mga alam na hindi alam ng iba, o kaya konti lang yung nakakaalam, pero yung Diyos alam niya lahat. Wala pong natatagong lihim sa Diyos. Naintindihan po. Ito po yung katangian ng Diyos na omniscient or all-knowing. Pangalawa, siya po ay meron ding katangian na omnipresent. Ibig sabihin po ng omni, all. Naintindihan? So, omniscient, ibig sabihin knowing, yung sient. Yung omni, all present. So, ibig sabihin, alam niya lahat at nasa lahat siya ng dako. Naintindihan po. Hindi lang siya basta sa lahat ng dako at the same time. Naintindihan po? Kung nandito yung Diyos sa Santa Rosa, ngayong 10:13 a.m. sa Amerika, kung sakali mang ano yung oras na meron sila, nandun din yung Diyos. Naintindihan po. Hindi po siya nababalot, hindi siya nalilimitahan ng oras, hindi rin siya nalilimitahan ng espasyo or space. Nasa lahat siya ng dako. Kaya nasabi sa awit 139 verse 7 hanggang 8, saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? Saan ako tatakas mula sa harapan mo? Kung ako umakyat sa langit, ikaw ay naroroon. Kung bumaba ako, yung aking higaan sa syol, ikaw ay naroroon. Sa lahat ng dako, at the same time, yung Diyos, present siya. Naintindihan po. Yun po yung katangian niya. Kaya, bagamat minsan, iniisip natin na wala nakakita sa atin kapag gumagawa tayo ng kasalanan, nandun din po yung Diyos. Naintindihan po. Kahit na wala nakikita, kahit na sabihin natin, late evening na, ginagawa natin yung mga bagay na hindi nararapat, nandun pa rin yung Diyos. O doon sa mga time, o doon sa mga panahon na wala nakakita sa sakripisyo natin, walang nakakita dun sa mga ginagawa nating effort para sa Christian life natin, sa pag-grow ng ating Christian life, alam din po ito ng Diyos. Naintindihan po. Dahil ngayon Diyos ay omnipresent. At pangatlo, siya po ay omnipotent. Ibig sabihin, kaya niya lahat. Walang anumang bagay na hindi kaya yung Diyos. Naintindihan po. Dahil nga, siya yung lumikha ng lahat ng bagay, natural. Kaya niyang gawin lahat. Hindi rin po nalilimitahan yung kapangyarihan po ng Diyos. Naintindihan po. Kaya, alam niya, yung kalagayan natin, physically and spiritually, kaya niyang kumilos dun sa kalagayan na yun, mahirap man o mabuti. Dun sa mga panahon na parang nahihirapan tayo sa Christian life natin, yung Diyos kaya pa rin gumawa dun sa mga bagay na yun. Naintindihan po. Lahat ng bagay ay sinasabi sa Biblia na yung Diyos ay mayroong tatlong katangian po na ito. Naintindihan po. Ngayon, pag-isipan natin. Dito po sa tagpo po na ito, sa isang lalaking lumpo na may sakit ng 38 years. Imagine po ninyo kung gaano katagal yung sakit ng tao na ito. Hindi nabanggit kung yung sakit ba niya ay inborn. Hindi rin nabanggit kung siya ba ay na-aksidente. Pero ang malinaw, 38 years na siyang nahihirapan. Naintindihan po. At dun sa mga panahon na yun, yes, alam natin nakikita yun ng Diyos. Alam din ng Diyos kung ano yung kalagayan niya. Alam din ng Diyos kung ano yung nasa puso niya. Naintindihan po. Kaya, dahil nga yung tao ay nasa ilalim ng time, doon sa 38 years na yun, lumabas yung tunay na nilalaman ng puso na itong tao na ito. Sa loob ng 38 years, anong ginagawa ng itong tao na ito? Naghahanap ba siya ng magandang sapatos? Naghahanap ba siya ng magandang bahay? Naghahanap ba siya ng masarap na pagkain? Ano pong hinahanap itong tao na ito? Kagalingan. Naintindihan po. Naghihintay siya dun sa pagkakataon na makapunta siya dun sa tubig na kinakalawkaw. Kapag nakapunta siya dun, o kaya may tumulong sa kanya, gagaling siya. Imagine po ninyo, sa loob ng 38 years, ganito yung ginagawa niya. Sa tuwing pagising niya, iniisip niya na, sino kaya yung tutulong sa akin para makarating dun sa
tubig na kinakalaw-kaw na anghel para ako ay gumaling? Sino kaya yung maaawa sa akin, mahahabag sa akin para ako ay gumaling dito po sa malubhang sakit na ito? Dito po sa tao na ito na nasa ilalim ng ganitong mahirap na sitwasyon is nakita po ito ng Diyos. At yung Diyos, dahil nga siya yung nakakaalam ng lahat ng bagay, pinahintulutan niya na yung lalaki ay, sabihin natin, na mahirapan, magdusa sa loob ng 38 years. Naintindihan po. So, 38 years din siyang umaasa. 38 years din siya na sana ako ay gumaling, balang araw, magagawa ko yung mga bagay na nagagawa ng iba at makapagsimula ako ng panibagong buhay na ako ay gumaling. So, ito yung pag-asa nitong tao na ito. So, kung i-imagine po natin kung ako kaya o tayo kaya ay nasa kalagayan nitong tao na ito. Siguro, bawat araw na lumilipas o bawat araw na dumadating, yung puso natin talagang durog o kaya wasak o kaya talagang bagsak. Tama po ba? Siguro sa mga unang taon, maring nakakaya pa niyang tanggapin na ako ay baldado. Pero umabutan ng 38 years at lumabas na yung nilalaman ng puso niya. Ano lang yung nilalaman ng puso niya? Sana gumaling ako. Naintindihan po. Actually, yung time, meron din po itong kapangyarihan. Alam niyo po kung ano po yung kapangyarihan ng time? Yung time nagre-reveal kung ano po yung nilalaman ng puso natin. Kung ano yung tunay na nilalaman ng puso natin, minsan nahayag sa time. Tama po ba? Siguro sa umpisa, masaya tayo. Kapag after natin maligtas, di ba? Masaya tayo, talagang punong-puno yung kagalakan. Pero habang lumilipas yung time, minsan, o hindi lang minsan, kadalasan, may mga Kristiyano na, una, mainit yung puso tungkol sa kaligtasan. Pero habang lumilipas, dahil po sa panahon, nare-reveal ano ba yung klaseng puso meron siya. Nandun na yung pagreklamo, oo, maganda yung kaligtasan. Pero meron akong sitwasyon. Oo, maganda yung pananampalataya. Pero paano naman ako? Dahil po sa time, nare-reveal yung puso ng tao. Naintindihan po. Sabi sa Ecclesiastes chapter 3, verse 17. Tingnan po natin ito. Ecclesiastes chapter 3, verse 17. Ecclesiastes chapter 3, verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ko sa aking puso, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama, sapagat nagtakda siya ng panahon sa bawat bagay at sa bawat gawa. So, naunawaan ni Haring Solomon na yung Diyos, siya yung nagtakda ng panahon sa bawat bagay at sa bawat gawa. So, yung 38 years, nasa ilalim din ng kapangyarihan ng Diyos. Doon sa pasimula ng buhay ng lalaki na lumpo, alam ito ng Diyos. Naintindihan po. At yung puso, yung time, ay nagre-reveal sa ating mga puso. Gaya ng sinabi ng Diyos sa Deuteronomio chapter 8, verse 3. Pinahintulutan ng Diyos na mahirapan yung mga Israelita na nasa panahon sila ng Egypt. Naintindihan po. Ilang taon po sila naging alipin sa Egypt? Ilan po? 400 years. So yung 400 years na yun, ito yung kailangang panahon para sa mga Israelita, para masuri nila yung puso nila. Tama po ba? Naunawaan nila na kailangan ko talaga yung Diyos eh. Hindi talaga ako mabubuhay kung wala yung Diyos. Dito sa mahirap na sitwasyon na ito, wala nang ibang tutulong sa akin kundi yung Diyos. At doon sa 400 year ng mga Israelita, doon lumabas yung tunay na puso nila na hinahanap talaga nila yung Diyos. Tama po ba? Kaso nga lang ang problema, lumipas ulit yung panahon na sila naman ay naligtas. O pinahintulutan sila na maging malaya. Tama po ba? Kaso nga lang, sa loob ng 40 years, dun sa ilang, na-reveal naman kung ano yung kung ano yung lumalabas sa puso nila. Tama po ba? Sa loob ng 40 years, ano po lumabas sa puso nila?
Siguro sa mga unang taon, okay pa eh. Tama po ba? Masaya pa sila. Uy, malaya na kami. Hindi na kami, tawag ito, poposasan. Hindi na kami aalipinin. Hindi na kami pahihirapan. Siguro ng mga unang taon, okay pa sila. Kaso nga lang, na-reveal yung puso nila dun sa 40 years. Ano pong lumabas? Pagre-reklamo. Nakalimutan nila yung panahon na iniligtas sila ng Diyos dun sa Egypt. Tama po ba? Kaya, yung mga Israelita, nahulog sila sa iba't ibang mga kasalanan kasi nakakalimutan nila yung mga panahon na tinutulungan sila ng Diyos. Nakakalimutan nila na dun sa mga panahon na darating pa, tutulungan din sila ng Diyos. Tama po ba? Kaya yung puso nila patuloy na nagreklamo. Kaya yung puso natin, ganun din. Nare-reveal yung puso natin kapag tumatagal din tayo sa church. Ano ba yung puso ko? Puso ko sa umpisa, nagiging mapagpakumbaba. Pero habang tumatagal, yan. Minsan, natutokso ng pagiging mapagmataas, nare-reveal yung pagiging mareklamador, nare-reveal yung puso natin na nakikita na yung mga mali ng iba. Habang tumatagal yung panahon. Naintindihan po. Kaya kailangan natin mag-ingat. Naintindihan po. Kasi yung puso natin mapandaya eh. Akala natin sa umpisa, okay tayo eh. Pero habang tumatagal yung panahon, dito po sa ilalim ng panahon na ito, dito nare-reveal yung puso natin. Yung Diyos, pinahintulutan sila sa loob ng 40 years. Hindi para puksain. Yes, alam naman ng Diyos na darating yung time na magrereklamo yung mga Israelita. Tama po ba? Pero pinahintulutan niya na sila'y mahirapan para makita ng Diyos at makita ng mga Israelita ano bang klaseng puso meron sila. Tingnan natin ito. Deuteronomio chapter 8. Deuteronomio chapter 8, verse 3. Basahin na natin mula verse 1 hanggang 3. Deuteronomio chapter 8, verse 1 hanggang 3. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Inyong maingat na gawin ang lahat ng utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito upang kayo'y mabuhay at dumami at makapasok at angkinin ang lupain na ipinangako ng Panginoon sa inyong mga ninuno. At inyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos itong 40 taon sa ilan upang ang kanyang pagpapakumbabain ka, subukin ka, upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Ikaw ay pinagpakumbabaan niya nang ginutom ka niya at pinakain niya ng mana at hindi mo nakilala na hindi nakilala ng iyong mga ninuno upang kanyang maipaunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So dun sa time na yun, sa 40 years, ano pong ginawa ng Diyos? Ginutom sila, sinubok sila, pinagpakumbaba sila. Naintindihan po. So dun sa 40 years na yun, napakahalagang training para sa mga Israelita para masuri kung anong nilalaman ng puso nila. Ngayon, dun sa time ng 40 years, ano po yung isang bagay na gustong ipaunawa ng Diyos sa mga Israelita? Kaya na binasa natin. Sabi dito, upang kanyang maipaunawa sa iyo, sa mga Israelita, na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Para maipaunawa daw sa mga Israelita na hindi sa tinapay lang nabubuhay yung tao, sinubok sila ng Diyos sa loob ng 40 years. Ano po ibig sabihin nito? Hindi lang ito tungkol sa pagkain. Ito po yung tungkol sa pagtitiwala nila sa Diyos. Sa loob ng 40 years, wala po silang anumang dapat gawin kundi magtiwala sa Diyos. Tama po ba? Yung ilang, ito po yung pinaka-inconvenient na lugar para manirahan. Ito po yung hindi angkop na tirahan ng tao. Siguro sa hayop, kaya nila makasurvive. Pero sa ilang, hindi po capable o hindi po tamang lugar na manirahan yung tao doon. Kasi wala ka naman na meron doon. Naintindihan po? Ilang, tuyo, tigang, walang lupa, walang halaman, walang mga puno. Kung meron man, limitado lang. Kaya sa pamamagitan po ng
panahon na inilagay ng Diyos para sa mga Israelita sa loob ng 40 years, dito na-reveal yung puso nila na kailangan na talaga namin yung Diyos. Kaya nga, yung mga Israelita, up, down, yung Christian life nila doon sa wilderness, doon sa ilang. Pag na-realize na nila na sila'y nagkamali, magsisisi sila. Tapos, hingi sila ng tulong sa Diyos. Itutulungan ulit sila ng Diyos, pabangon ulit sila. Habang lumilipas ulit yung panahon, makakalimutan na naman nila kung ano yung tinulong sa kanila ng Diyos. Tapos, ulit-ulit na cycle ito. Kaya inabot sila ng 40 years para ma-realize yung isang mahalagang bagay na ito, na hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Naintindihan po. Tayo po, brothers and sisters. Okay lang po ba na paabutin natin ng 40 years? Para maunawaan lang natin na kailangan natin magtiwala sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Napakatagal po nun. Tama po ba? Ano po ibig sabihin nun? Napakatigas ng puso nila. Sa sobrang tigas, inabot pa ng 40 years para lumambot. Siguro, yung iba dito, marunong po magluto ng nilaga. Noon, wala namang pressure cooker eh. Tama po ba? Wala naman pong, sabihin natin, magagandang equipment para magpalambot ng baka. Tama po ba? Kailangan mo maghintay. Kailangan mong bantayan, kailangan mong maghintay, kailangan mong magtiyaga, magtiis. Hanggang sa lumambot yung baka. Tama po ba? So, siguro, mga ilang oras yung time na yun. Kapag may pressure cooker ka, siguro mga 1 hour or 1.5 hour, luto na. Para lumambot yung baka. Ngayon, para lumambot yung puso ng mga Israelita, kailangan na 40 years. Tayo po, brothers and sisters. Ilang taon pa ba yung kailangan gumugol para lumambot yung puso natin? Huwag niyo pong patagalin. Kasi kung papatagalin nyo, unti-unti lang din kayo mahihirapan. Naintindihan po. Unti-unti lang tayo na marirealize natin sa huli na kailangan ko pala talaga yung Diyos. Kung nagtiwala na pala ako sa Kanya noon pa, sana nabago yung sitwasyon ko ngayon. Kung nagtiwala na pala ako sa Kanya dati pa, sana hindi ganito yung sitwasyon ko ngayon. Kaya sana, tayo po brothers and sisters, yes, nasa ilalim din po tayo ng time. Pero sa time na ito, na ibinigay ng Diyos, kailangan natin ma-realize na kung wala yung Diyos, wala rin ako. Naintindihan po. Yung mga Israelita, ito po yung tumatak sa puso nila eh. Hindi, kaya namin. Yung manalo sa mga kalaban, kaya namin. Makarating sa Kanaan, kaya namin yun. Yung gumawa ng bahay, kaya namin yan. Kaya umabot pa ng 40 years hanggang sa ma-realize nila na hindi pala namin kaya. Kaya ito pong lalaki kanina, umabot ng 38 years para ma-realize niya na wala talaga siyang magagawa. Naintindihan po. Kaya nasabi niya dun sa huling taon, nung 38 na taon na yun, andun pa rin yung puso niya eh. Umaasa pa rin siya na mayroong magpapagaling sa akin. Kapag nakarating ako dun sa tubig na yun, na kinalawkaw ng anghel, gagaling na ako. Yun po yung puso niya. Umaasa siya sa iba para gumaling. Pero nung tinanong sa kanya ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Yun po yung tinanong sa kanya. Tama po ba? Hindi po tinanong ni Jesus na, meron bang magpapagaling sa iyo? Meron bang tutulong sa iyo para makarating dun sa tubig? Hindi. Ang tinanong ng Diyos, gusto mo bang gumaling? Para ma-realize ng tao na yun na mali yung proseso na ginagawa niya. Umasa siya sa tao, umasa siya sa isang himala na makakarating siya dun sa tubig na yun at mapapagaling. Kaya nga, yung time ay mahalaga na ibinigay sa atin ng Diyos. Una, para masuri yung puso natin. Pangalawa, para dumating tayo sa pagpapakumbaba at sa pagsisisi. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Ikalawang Pedro, chapter 3. Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 9.
Kalawang Pedro, chapter 3, verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kalawang Pedro, chapter 3, verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng itinuturi ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Hinihintay ng Diyos lahat ng tao na yung puso nila ay makarating sa tamang puso. Ito po yung puso na nagsisisi. Naintindihan po. Yes, lahat ng tao gustong iligtas ng Diyos. Pero hindi instantly nililigtas ng Diyos. Kaya na sinabi sa Biblia sa awit, yung nagsisising puso, yung hinahanap ng Diyos. Yung puso na humihingi ng tulong, siya yung tinutulungan. Pero kung yung puso natin mapagmataas, tinuturing na mas magaling pa tayo kaysa sa Diyos, yung Diyos anong ginagawa? Naghihintay lang siya. Naintindihan po. Sabi dito, hindi mabagal yung Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba. Iniisip kasi ng ibang tao, kaya po nakalagay po dito na yung mga tao, sinasabi na, Diyos, hatulan mo na sila. Masasama sila, di ba? Hatulan mo na sila. Pero hindi kasi naiisip ng mga tao na kung hahatulan sila ng Diyos, right after na nakita ng Diyos na sila ay nagkamali, wala pong tao na mabubuhay dito sa mundo. Tama po ba? Bakit? Lahat tayo ay nabuhay sa kasalanan. Kung paiiralin ng Diyos yung kanyang katwiran, kung i-disregard niya yung kanyang pag-ibig, hindi tayo makakarating sa kaligtasan. Tama po ba? Pero dahil nga yung time ay biyaya, ibinigay niya yung panahon hanggang sa tayo ay makarating sa pagsisisi. Naintindihan po. Dumating tayo dun sa time, sa panahon na naunawaan natin kung gaano tayo kamiserable makasalanan. Naunawaan natin na kahit pala tayo ay tumatawag sa Diyos, kahit pala tayo ay nagiging masigasig sa Diyos, pero dahil sa kasalanan, yung kanyang mga mata, yung kanyang tenga, nakukubli. Sabi sa Isaiah chapter 59 verse 2. Dahil sa kasalanan, nakukubli yung mata niya. Dahil sa kasalanan, hindi niya napapakinggan yung ating mga panalangin. Tama po ba? Doon sa mga panahon na yun, kailangan natin maunawaan na hindi manggagaling sa atin yung kaligtasan. Hindi sa atin, o hindi sa gawa natin, o hindi sa sigasig natin, o so anumang tradisyon. Maliligtas yung isang tao. Kaya sa pamamagitan po ng pagkaunawa sa kalagayan natin noon, sa panahon na tayo makasalanan pa, si Kristo yung namatay sa atin. Kaya sa pamamagitan po ng time na ibinigay ng Diyos para sa atin, meron tayong time na tayo po ay nabuhay na may kasalanan. Tama ba? Then dumating yung time na tayo po ay nagsisi. Then naunawaan natin, napakinggan natin kung ano yung tunay na kaligtasan. Yun yung time na tayo naligtas. Sabi sa ikalawang Korinto Colossians chapter 1 verse 6, dumating yung kaligtasan, dumating yung araw na naunawaan natin yung kaligtasan. Yung panahon po na yun, lahat po yun ay itinakda ng Diyos. Lahat po ng yun ay guided ng Diyos. Naintindihan po. Siguro yung ilan sa inyo, siguro isang beses, dalawang beses, naintindihan na agad kung ano yung tungkol sa kaligtasan. Naunawaan na talaga yung tungkol sa kaligtasan. Pero merong ilang mga Kristiyano na gumugol ng mahabang panahon bago sila masave. Bakit? Kasi hindi pa ready yung puso nila. Alam nila kung ano yung kaligtasan. Pero yung tunay na pagsisisi, hindi pa nangyayari sa puso nila. Kaya hinintay sila ng Diyos hanggang sa yung puso nila dumating sa pagsisisi. Naintindihan po. Ito rin po yung nangyari sa atin. Tingnan po natin ito. Ephesians chapter 2, verse 1. Ephesians chapter 2, verse 1 hanggang 2. Basahin na po natin hanggang 3. Ephesians chapter 2, verse 1 hanggang 3. Basahin na po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan,
na dati ninyo nalakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa, ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo inuoy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya man ng iba. Pero po mga salita na binanggit po dito, dati, noon, ito po yung mga past, tapos na. Yung mga brothers and sisters dito po sa Efeso, ito po yung kalagayan po nila noon. Sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng himpapawid. Sila ay mga, sa kanila gumagawa yung espiritu ng anak ng pagsuway. Tapos ginagawa yung mga nais ng laman at pag-iisip, mga katutubong mga anak ng kapuotan, gaya man ng iba. Ito yung kalagayan nila noon. Naintindihan po. Pero dumating yung time na sila rin ay naligtas. Basahin po natin mula verse 4 hanggang 5. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging noong tayo ay mga patay sa pamamagitan ng ating pagsuway, binuhay niya tayo sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay naligtas. So paano daw sila na-save? Dahil sa biyaya. Gaya ng sabi ko po kanina, yung Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Yung time na nilikha niya, biyaya ito para sa atin. At sa time na yun, kung iti-take natin yung time or hahanapin natin or hindi natin isasantabi yung time na ibinigay ng Diyos para sa atin, doon natin makukuha yung biyaya. Naintindihan po. Kaya sabi sa Biblia, huwag niyo pong ipagpaliban. Napakinggan, huwag niyo pagmamatigasin ang inyong puso kapag napakinggan niyo na yung salita ng Diyos. Kasi binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para maunawaan kung ano yung biyaya, kung ano yung kaligtasan. Pero dahil ngayon Diyos ay mayaman sa awa, naghihintay siya. Naintindihan po. Kaya nasabi ng Biblia na yung Diyos, kahit na 1,000 taon pa, or sabi natin lampas pa, yung igugol ng mga tao, para sa Diyos, 1 araw lang yun. Tama po ba? Dahil nga hindi siya nakasailalim ng oras or time or space. Pero kailangan po natin maunawaan na sa mga panahon na yun na binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, wag nating isasantabi. Wag natin ipagpapaliban. Naintindihan po. Dahil nga yung time ay ibinibigay lang bilang biyaya. Pero kung ito ay isasantabi ng tao at mauubos yung time nila, wala na silang magagawa pa. Naintindihan po. Tignan po natin ito. Kawikaan, chapter 1. Ito naman po yung mga tao na binaliwala yung panahon na ibinibigay na sa kanila ng Diyos yung kaligtasan. Kawikaan, chapter 1. Basahin po natin. Mula verse 20 hanggang basahin na po natin hanggang 33. Kawikaan, chapter 1, verse 20 hanggang 33. Medyo mahaba po, pero mahalaga. Basahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang karunungan ay sumisigaw ng malakas sa lansangan. Kanyang inilalakas ang kanyang tinig sa mga pamilihan. Siya'y sumisigaw sa mga panulukan, sa pasukan ng mga pintuang bayan. Kanyang sinasabi, hanggang kailan o mga walang muwang, kayo iibig sa inyong kawalang kaalaman. Hanggang kailan ang mga manunuya ay matutuwa sa panunuya, at ang mga hangal ay mamumuhi sa kaalaman. Sa aking saway ay bumaling kayo. Narito, ibubuhos ko ang aking espiritu sa inyo, ang mga salita ko ay ipapaalam po sa inyo. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Inunat ko ang aking kamay at walang nakinig. At dahil ang lahat kung tayo ay winalan ninyong saysay at ayaw ninyong tanggapin ang aking saway, ako naman ay tatawa sa inyong kapahamakan. Ako'y manunuya kapag ang takot sa inyo ay dumating. Kapag ang takot ay dumating sa inyo na parang bagyo at ang inyong kapahamakan ay dumating na parang ipo-ipo. Kapag ang hirap at hapis ay dumating sa inyo.
Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila ako ng mabuti, ngunit hindi nila ako matatagpuan. Sapagkat kinamuhian nila ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw nila sa aking payo, hinamak nila ang lahat kong pagsuway. Kaya't kakainin nila ang bunga ng kanilang sariling lakad, mabubusog sa kanilang sariling mga pakana, sapagkat ang pagkaligaw ang pumapatay sa walang alam, at ang pagsasawalang bahala ang sumisira sa hangan. Ngunit ang nakikinig sa akin ang tatahang tiwasay at papanatag na walang takot sa kasamaan. So nandito po yung mga tao na nakarinig ng sigaw ng karunungan, ibig sabihin ng salita ng kaligtasan. Narinig nila. Kaso nga lang, ano po nangyari? Hindi sila nakinig. Verse 24, ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Inunat ko yung aking kamay at walang nakinig. Binibigyan sila ng chance. Binibigyan sila ng pagkakataon para mapakinggan kung ano yung kaligtasan. Kaso nga lang, sa huli, binaliwala nila. Kaya ano lang pong ipapataw sa kanilang Diyos? Puot. Naintindihan po. Yung time ay biyaya. Pero kung papalampasin mo ito, sigurado po ito magiging sumpa. Naintindihan po. Malaking panghihinayang yung mangyayari kapag dumating sa mga tao na ito, yung pagtanggi nila dun sa karunungan, dun sa salita ng Diyos. Naintindihan po. Kaya nga, napakahalaga para sa atin na pag-isipan yung kahalagaan ng panahon. Ito po yung pagkakataon na binibigay sa atin. Tandaan po natin na yung Diyos ay mahabagin. Tandaan natin na yung Diyos, papagbiyaya siya. Hindi niya sino man nais na mapahamak. Pero dahil sa kawalang muwang at dahil sa pagsasantabi ng mga tao, kaya sila napapahamak. Kaya nga sabi po dito, di ba? Kakainin nila ang bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog sa kanilang sariling mga pakana. Dahil sa kasalanan nila, paparusahan sila. Hindi po nagkukulang yung Diyos. Tama po ba? Nagbibigay siya ng iba't ibang paraan, iba't ibang tao para yung mga tao makarating sa kaligtasan. Pero kung hanggang huli, hindi pa rin papakinggan ng tao na yun kung ano yung kaligtasan, ipapataw sa kanya yung paparusahan na yun. Kakainin niya yung sarili niyang bunga. Ikaw nagtanim ng matigas na puso, ito yung makukuha mo. Matigas na puot ng Diyos. Naintindihan po. Kaya kailangan natin tandaan na yung panahon ay napakahalaga. Para dito sa tao na ito, sa loob ng 38 years, lumilipas yung panahon para sa kanya, pero umaasa siya na siya ay gagaling. Tama po ba? Ngayon, balikan po natin dun sa ating kwento, sa Juan chapter 5. Napakaganda po ng kwento po na ito, kung lubos lang natin maunawaan. Dito po sa tagpo po na ito, babasahin ko po muli sa 1 chapter 5 verse 2. Sabi dito, sa Jerusalem ngay may isang tipunan ng tubig sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethsata, na may 5 portiko. Yung Bethsata po, ibig sabihin po nito, House of Grace. Tahanan ng biyaya. Kaya siguro, itong lalaki na ito, umasa siya sa biyaya, nagagaling siya. Kaya nandun siya sa lugar po na ito. Alam natin, di ba? Kung napag-aralan, naalala po ninyo sa aklat ng Nehemias, meron pong tinatayo ng mga pintuan. Yung mga Israelita na bumalik sa Jerusalem, yung nawasak sila. Bumalik sila na Nehemias at yung mga leaders at yung mga Israelita para i-rebuild yung wall of Jerusalem. So naglagay sila ng iba't ibang mga pinto. Isa po dito, yung pinto ng tupa. Ito po pintuan ng tupa, tumutukoy kay Jesus. Kaya po nang sinasabi, di ba? Ako ang pintuan ng mga tupa. Kung sino man yung papasok sa akin, makakatagpo sila ng kapahingahan sa kanilang espiritu. Naintindihan po. Kaya ito pong lalaki na ito, nasa Bethsata or yung House of Grace. Naniniwala siya na dito sa lugar na ito, gagaling ako. Kasi nandun yung pool. Naintindihan po. So dito naman po, sa kabilang banda, sa modern na panahon po natin, ito po yung nangyayari sa panahon po natin. Na inisip ng mga tao na kapag nahanap nila yung lugar na masaya sila, na nauunawaan nila, na masaya dito sa lugar na ito,
Dito sila nakakatanggap ng biyaya, doon sila nag-i-stay. Ngayon sa church, sa panahon po natin ngayon, sa mga churches, hindi naman po lahat. Pero may mga churches na talagang ganito lang yung ginagawa. Nagiging tahanan lang ng biyaya. Kaso nga lang biyaya na binibigay nila, puro pisikal. Pero ano pong biyaya na dapat hanapin ng tao? Spiritual. Kaya dito po sa church, ito po yung ino-offer natin sa mga tao. Biyaya para sa espiritu, biyaya para sa kanilang kaluluwa, hindi biyaya para sa katawan. Naintindihan po. Kaya huwag po ninyong i-expect. Okay? Kung sakali man na merong klaseng ganitong klaseng kaisipan, ito po church, hindi po ito charity. Okay? Yes, willing tayong tumulong. Pero hindi po yun yung main focus natin. Ang focus po natin ay salita ng Diyos, spiritual na pagpapala para sa Christian life. Naintindihan? Ano man, kung mabigyan ka ng pagkain, hindi ba yun maubos? Hindi ka ba ulit magugutom? Tama ba? Pero kung yung puso mo puno ng biyaya, puno ng pagpapala, spiritual, yes, yung mga bagay na kailangan mo, hawang idaragdag na lang ng Diyos. Kaya dito po sa church, yes, ito po yung focus po natin. Hindi naman tayo sa nagdadamot, pero kailangan natin i-align kung bakit tayo nagtitipon dito. Kung bakit tayo nandito. Nandito po ba tayo para mag-enjoy? Hindi po, nandito po tayo para mag-aral. Nandito po tayo para makatanggap ng spiritual na pagpapala. Naintindihan po. Kaya wag po sana na magkaroon ng misconception tungkol sa ating church. Na punta ka sa church, may pagkain doon. Pag may retreat, libre. Ay, pagkain. Yes, kaya po natin gawin yun. Pero hindi po yun yung focus natin. Naintindihan po. Willing po tayong tumulong. Pero ang pinakamahalagang bagay na dapat natin itulong ay para sa kanilang espiritu. Naintindihan po. Kahit mabigyan natin sila, pero kung mapapahamak naman sila sa impyerno, anong halaga nung binigay natin? Siguro sumaya lang sila ng kaunti, magpasalamat sila sa atin ng kaunti, pero mapapahamak sila sa impyerno. Kaya hindi po yung focus natin dito. Kagaya po nitong tao na ito. Nandun siya sa house of grace. Maring inisip niya na dito ako tatanggap ng biyaya. Dito ako tatanggap ng kagalingan kasi nandito yung pool. Naintindihan po. Hindi sa anumang lugar, hindi sa anumang sitwasyon, hindi rin sa kanino mang tao tayo dapat umasa. Naintindihan po. Imagine po ninyo, sa loob ng 38 years, nandun na siya sa bahay ng biyaya or yung house of grace. Gumaling ba siya? Hindi. Nakaasa siya dun sa konsepto na dito sa lugar na ito, gagaling ako. Dito sa lugar na ito, papapalain ako. Actually, ito po ay isa sa mga bitag or trap na ginagawa ni Satan sa panahon po natin ngayon. Atin ka sa church, okay lang yan. Pero yung mabuhay para sa Diyos, wag muna. Yung sumunod para sa Diyos, next time na lang yan. Marami pang kailangan gawin, di ba? Hindi po niya tayo pinipigilan. Actually, ginagawa po niya yung lahat para maka-attend ka sa church. Kaso nga lang, ano pong nagiging problema sa panahon po natin ngayon? Yung mga tao nagiging formalidad na lang yung pag-attend sa church. Yun po yung isa sa bitag ni Satan. Maging formal na Kristiyano ka lang. Na-attend, nagbabasa ng Bible, nagpipray. Pero sa ibang araw, wala na. Hindi po tayo ginagawa ng Diyos na formal na Kristiyano. Ginagawa niya po tayo bilang mga anak niya, na tunay na Kristiyano. Hindi po tayo formalidad na gumagawa ng mga church activity or kung ano man na ginagawa natin, yung mga Paul Saints Fellowship na yan, hindi po yung ginagawa po natin dito nang wala na. Lahat po ng ito ay ginagawa po natin para tayo ay mag-grow sa ating faith, sa ating pananampalataya. Naintindihan po. Para kapag lumabas tayo, may sa buhay natin yung ating pananampalataya. Yung natutunan natin, kumbaga. Naintindihan po. Yung mga estudyante ba, buong buhay lang ba kayo magtatrabaho, mag-aaral? Pag nandun na kayo sa kumpanya, sir, pasensya na, mag-aaral muna ako.
Hindi, nandun na yung time para i-practice mo kung ano yung pinag-aralan mo. Tama po ba? Merong panahon na nag-aaral ka. Pero pag nandun na sa stage na panahon na magtatrabaho ka na, yes, kailangan mo matuto. Pero kailangan mo na rin i-apply kung ano yung natutunan mo. Kaya yung panahon na ito ay napakalaga. Meron tayong panahon na tayo po yung mga bata pa sa pananampalataya. Pero hindi po pwedeng maging ganito na lang tayo, bata, sa ating pananampalataya. Nais ng Diyos na tayo po'y lumago. Naintindihan po? Kaya nandito po tayo sa church. Nandito po tayo sa ating fellowship. Nandito po tayo nakikinig ng words of God para lumago yung ating pananampalataya. Naintindihan po? Huwag lang tayo kagaya nitong tao na ito na umaasa dun sa house of grace. Yes, biyaya ito na nandun siya sa lugar na iyon. Naintindihan po? Pero hindi yun yung lugar para makapagpagaling sa Kanya. Sino po nagpagaling sa Kanya? Si Jesus. Siya yung tunay na kapahingahan, hindi yung lugar, hindi yung tubig, hindi yung pagkalawakaw ng tubig. Si Jesus, yung tanging kagalingan niya. Naintindihan po? Kaya ito pong tao na ito, bagamat naghintay siya ng mahabang panahon, pero doon sa time na itinakda ng Diyos, pinagaling siya. Kaya nga sabi kanina doon sa verse 4, di ba? Sapagkat lumulusong ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tipunan ng tubig at kinakalawkaw ang tubig. So meron lang time. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kahit lumusong ka doon pero hindi naman kinalawkaw yung tubig, hindi naman ini-stir up, hindi ka gagaling. Naintindihan po. Pero itong tao na ito, umasa siya. Kaya sa punod po natin ngayon, kailangan din po natin mag-ingat. Mag-ingat tayo sa mga tradisyon, mag-ingat tayo sa mga bagay na sinasabi lang ng mundo. Lalo na sa panahon po natin ngayon, di ba? Napakarami mga sikat or mga trending sa panahon po natin ngayon. Pero kailangan ba na bilang mga Kristiyano, go with the flow? Di, marami namang gumagawa eh. Siguro okay naman. Hindi po tayo gano'n. Hindi po tayo kumikilos ng gano'n. Naintindihan po. Tandaan po ninyo, na yung patay na isda, siya lang yung nagpapaagos sa sa stream or dun sa agos ng tubig. Pero yung buhay na isda, lumalangoy siya against dun sa stream. Tayo po yung mga isda na buhay. Naintindihan po? Kaya sinabi ng Biblia na kung sino man yung nakikipagkaibigan sa sanlibutan, magiging kaaway ng Diyos. Hindi man ibig sabihin na gusto ng Diyos na i-isolate tayo dito sa mundo ito. Na maging tayo na lang, wala tayong ibang kasama, punta tayo sa bundok para mga monghe. Hindi po ganun. Ano po ibig sabihin na ingatan natin yung ating sarili na huwag makihalubilo o sabihin natin huwag makisama sa mga tao sa sanlibutan? Kasi kailangan natin mag-ingat. Sabi sa Biblia na yung mabuting asal nasisira dahil sa pangit na kaibigan. Kaya kung sino yung sinasamahan mo, magiging ganun ka. Kung sinasamahan mo, ang inaalala yung Christian life, yung isip mo, may isip mo rin yung tungkol sa Christian life mo. Pero kung sinasamahan mo, yung mga tao na makasanlibutan pa rin, yung isip mo magiging makasanlibutan pa rin. Na kailangan natin mag-ingat. Naintindihan po. Bawat isa po sa atin ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Kaya nga nais niya na ingatan din natin yung ating sarili. Naintindihan po. Kaya nga nais ng Diyos na tayo po ay mag-ingat sa mga gawain dito sa sanlibutan upang hindi po tayo madungisan. Tingnan po natin ito. Unang Pedro chapter 4. Unang Pedro chapter 4, verse 1 hanggang 3. Unang Pedro chapter 4, verse 1 hanggang 3. Basahin po natin ng sabay-sabay kung nakita na po. Unang Pedro chapter 4, verse 1 hanggang 3. Ito na? Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Kung paano si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sandahatahan naman ninyo
ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos. Ito daw yung previous. Pero ano po yung sabi ng Diyos? Yung mga nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Si Jesus, tapos na siya. Nagdusa sa laman upang tapusin yung kasalanan. Walang tanggalin yung bisa ng kasalanan. Para saan? Upang hindi na kayo mamuhay sa laman, sa inyong nalalabing panahon, sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Naintindihan po. Kaya yung lalaki na pinagaling ni Jesucristo, nung pinagaling siya ng Diyos, yes, lumabas yung kanyang puso. Diyos, wala kasing nagdadala sa akin doon sa tubig. Kaya hindi ako mapagaling-galing. Pero tinanong siya ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Dito na-reveal yung puso niya. Ngayon, nung pinagaling na siya ni Jesus Christ, ano pong inutos ng Diyos pagkatapos niyang gumaling? Basahin natin. John chapter 5. Balikan po natin. Bago po explain, ito pong unang Pedro chapter 4. 1 chapter 5 verse 8. Basahin po natin hanggang verse 9. John chapter 5 verse 8 hanggang 9. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ni Jesus, umangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At kaagad gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon nga'y araw ng Sabado. So pagkatapos niyang gumaling, ano po inutos ng Diyos sa kanya? Umangon ka, buhatin mo ang iyong higaan. Yung higaan na ito ay kumakatawan dun sa old na kalagayan niya. Yung higaan niya, dun siya nakaratay ng 38 years. Tama ba? Pero kailangan pa ba niya ito? Hindi na. Kaya buhatin mo, lumakad ka. Inutos sa atin ng Diyos na tayo po ay mabuhay na para sa kalooban ng Diyos. Hindi na bumalik dun sa mga pagkakaratay natin sa mahabang panahon tungkol sa kasalanan. Nandito tayo. Ito na yung panahon para tayo lumakad. Naintindihan po. Kaya buhatin natin yung ating mga lumang kinagawian at talikuran na ito at lumakad palusong para abutin yung maging kagaya ni Kristo. Naintindihan po. Hindi, kung inalis ng Diyos yung kasalanan natin sa mata natin, ano bang struggle ang gagawin natin? Imagine po ninyo, pagkaligtas natin, pagkaalis ng kasalanan natin, sa harapan ng Diyos, sa harapan natin. Anong point pa ng Christian life? Anong point pa ng gantimpala? Kung inalis ng Diyos lahat, naging banal, 100%, naging kagaya na agad tayo ng Diyos pagkatapos sa ating maligtas, tapos na, diretso na tayo sa langit. Tama ba? Pero bakit pinahintulutan niya pa tayo na mabuhay dito? Kailangan natin buhatin yung ating higaan at lumakad. Bagaman nandito pa yung luma nating pagkatao, pero sa pamamagitan nito, kailangan natin gawin kung ano yung kalooban ng Diyos. Naintindihan po. Hindi ibig sabihin na paghahaluin natin yung likas natin pagkamakasalanan tapos gagawa ng kalooban ng Diyos. Hindi po ganun. Naintindihan po. Kailangan natin pasanin ito kung pahina at sabihin natin na hindi cooperative na ating laman or likas na pagkamakasalanan natin, pero kailangan natin lumakad. Naintindihan ko? Kailangan natin lumakad sa ating Christian life. Kaya nga, sa panibagong buhay, huwag na natin balikan yung mga sinaunang gawain ng mga hintil, yung mga ginagawa ng hintil, nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman at sa kasuklam-luksam na
na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Tayo po ay bagong nilalang sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin ng bagong nilalang, bagong daan, bagong landas, bagong buhay. Naintindihan po. Kung tayo ay bago, yung mga lumang bagay, sabi sa Biblia, lumipas na. Tapos na yun. Naintindihan po. Kaya sabi ni Apostol Pablo, may panahon na siya ay isip bata pa. Tama po ba? May panahon na ang ginagawa niya ay parang mga pambata. Pero dumating na yung time na siya ay uusad na bilang isang hustong gulang na Kristiyano. Tingnan natin ito. 1 Corinto chapter 13. Para mas maintindihan po natin. 1 Corinto chapter 13. 1 Corinto chapter 13, verse 11. Basahin po natin, 3, 2, 1. Nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Nangangatwiran akong gaya ng bata. Ngayong ganap na ang aking pagkatao, ay iniiwan ko na ang mga bagay ng pagkatao. So may panahon si Apostol Pablo na kagaya ng bata. Sabi dito, nagsasalita ng gaya ng bata, nag-iisip gaya ng bata, nangangatwiran gaya ng bata, kumikilos gaya ng bata. Pero dumating na siya doon sa panahon na umusad siya sa kanyang Christian life, lumakad siya, hanggang sa makarating siya sa ganap yung pagkatao. Para tayo makausad sa ating Christian life, ito po isa sa kailangan po natin gawin. Iwan natin yung mga bagay ng pagkabata. Ano po ito? Yung luma nating pagkatao. Tayo po in-explain, di ba? Huwag lang maging New Year yung 2026. Nawa, bawat isa po sa atin, magkaroon ng resolution na bagong buhay, bagong pag-usad sa Christian life, bagong resolution kung paano kikilos para sa Diyos. Kasi kung gagawin lang natin, bibit-bitin lang natin yung 2025 na makahinaan natin, yung mga sabi natin kasalanan natin, dadali natin sa 2026, ipapatuloy lang din natin. Yung 2025 at 2026, same year pa rin. Naintindihan po. Yung minsan hindi tayo nakakausap sa Christian life natin kasi yun nga. Dala-dala pa rin natin yung mga pagkabata, isip bata, pangatwiran ng gaya ng bata. Kaya hindi tayo nakakausap. Kaya sa panibagong taon na ibibigay sa atin ng Diyos, iwan natin yung mga bagay ng pagkabata na nagawa natin ngayong 2025. Ano po ba yung pagsasalita ng bata? Ano po? Hindi yung baby talk ha, baka sabihin po ninyo magbe-baby talk tayo dito, hindi po ganun. Ano po yung pagsasalita ng gaya ng bata? Wala siyang pakialam. Hindi siya nag-iingat. Kung ano lang gusto niya sabihin, sasabihin niya. Yung pagsasalita ng walang ingat, hindi po yun maganda. Naintindihan po. Actually, napakadaming mga verses na pinakita na sa atin kung paano iibigin yung iba. Para magawa natin silang tulungan, magawa natin silang ibigin, check muna natin kung ano bang lumalabas sa bibig natin. Naintindihan po. Yung mga bata, kaya sila nakakapagsalita na kagaya ng bata or sabihin natin walang ingat kasi naririnig nila sa matatanda. Kung mabuti, yung ipaparinig natin or ipapayo natin sa mga nakakabatang Kristiyano sa ating Christian life, sa ating church, yes, matututo sila. Pero kung tayo, isip bata din at magpapayo pa sa isang bata din, ano mangyari? Pareho na kayo, isip bata. Intindihan po. Ano naman, yung nag-iisip na gaya ng bata, pangatwiran ng gaya ng bata. Ano pong kadalasan na pangatwiran ng bata? Hindi sila nag-take accountability. Hindi ako yan ha.
Kaya lang naman ako nanakit kasi nananakit siya eh. Ginantihan ko lang. Diba ganyan yung mga bata? Yung mga isip natin na kung meron man sakaling ganito, talikuran na natin. Di tayo habang buhay na ganito. Imaginin po ninyo kung dadatan tayo ng Diyos, nakagaya ng mga bata pa rin. Pinakain niya tayo ng words of God. Pinalagaan sa loob ng church. Kinalingan ng mga brothers and sisters na mas mature. Tapos dadatang tayo ng Diyos na bata pa rin. Kaya sabi ni Apostol Pablo, iniwan ko na yung pagkabata. Naintindihan po. Ako po, minsan, ganito rin. Meron pa rin ako mga salita, pag-uugali, pangatwiran, nakagaya ng isip bata. At ito po yung struggle ko rin. At ito po isa sa resolution ko ngayong 2026. Nangatwiran, nagsalita, kumilos ako nakagaya ng bata. Pero ayoko rin po na datunan ako ng Diyos ng isip bata pa rin. Naintindihan po. Sabi dito, ngayong ganap na ang aking pagkatao, iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Yes, yung pag-iisip ng bata, merong mga good side. Ano po yung isang mga good side ng pagkabata? Humble. Humble sila. Walang mawang kumbaga. Dependent sa mga magulang nila. Alam nila na yung kakayahan nila hindi sapat. Kaya nga, lagi silang humihingi sa mga magulang nila. Lagi silang umaasa sa magulang nila. Ito po yung good side din. Naintindihan po? Huwag tayong umasa sa tao, pero umasa sa Diyos. Huwag lang maging mapagpakumbaba sa harapan ng tao, kundi maging mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Naintindihan po? Kaya na sabi ni Apostol Pablo, noon lumakad siya nakagaya ng laman. Nagpapapatay siya ng mga Kristiyano. Inuusig niya, kumikilos siya ng walang ingat, kasalita siya ng kalapastangan na tungkol sa Diyos. Pero lahat ng yun iniwan niya. After niyang maligtas. Naintindihan po. Hindi po ito instant, okay? Gagawin kung paano natin iningatan yung ating Christian life ngayon. At kung sakali man na tayo nadapa ng 2025, bangon ulit ng 2026, buhatin natin itong ating lumang pagkatao at lumakad. Naintindihan po. Hindi po natin pwedeng i-disregard yung ating katawan kasi nandito pa ito. Naintindihan po. Pero para magawa natin na buhatin ito, sino yung dapat na maging malakas? Yung Espiritu. Kung magagawa mo maging malakas sa Espiritu, yung kahinaan mo, yung mga sabi natin, yung mga bagay ng pagkabata, magiging minimal na lang. Makokontrol mo na yung sarili mo, madidisiplina mo yung sarili mo, kung mas malakas yung ating spiritual na pagkatao. Naintindihan po. Kaya sana sa ating church, pairalin po natin palagi kung ano yung verse na patuloy na in-emphasize ng New Year's Retreat. Ano po yun? Siguro naman yung ilan po sa inyo nakapunta. Ano po yun? Parang hirap niyong banggitin yung love one another eh. So ito po yung ipapractice natin. Actually, ako rin po, naniniwala po ako na ito panahon na ito. Actually, matagal naman na natin na nababasa yun sa Bible. Na ibigin yung isa't isa. Naniniwala po ako na yung taon, next year, na ibibigay sa atin. Hindi lang po ito nawa maging magandang slogan para sa atin. Kundi, ito yung maging pamuhay natin sa 2026. Kaya ano pong sabi sa maliit na verse sa baba natin, sa 1 Corinto chapter 16 verse 14, lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo ng may pag-ibig. Yung mga tao na may sapat na gulang, nag-mature sa kanilang Christian life, sigurado, gagawin nila yung pagkilos ng may pag-ibig. Hindi kagaya ng bata na kung ano-ano lang. Hindi iniisip kung ano yung pwedeng mangyari sa paligid niya.
Basta gagawa siya kasi gusto niya. Hindi po gano'n. Gagawin po natin ng may pag-ibig. Naintindihan po. So, yung lalaki na ito, pinagaling ni Jesus sa araw ng Sabat. Ito po'y kumakatawan na ang tunay na kapahingaan ay sa pamamagitan ni Jesus. Hindi sa pamamagitan ng tubig, hindi sa pamamagitan ng House of Grace, hindi sa pamamagitan ng anghel na kumakalaw-kaw, kundi sa biyaya ng Diyos. Yun po yung tunay na kapahingahan. Naintindihan po. Kung babasahin po ninyo yung mga kasunod na verse, yung mga Fariseo, pinagalitan si Jesus. Bakit ka nagpapagaling sa araw ng Sabat? Yan ay paglabag. Yan ay paglapastangan sa batas ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, ako yung Sabat. Ako yung kapahingahan. Yung tunay na kapahingahan na kailangan ninyo. Naintindihan po. Kaya, si Jesus, hindi po siya gumagamit ng mahihirap na illustration. Ginagamit niya yung mga nasa paligid para ipaunawa doon sa mga tao na nandun sa Bethsaida na si Jesus, yung tunay na nagbibigay ng kagalingan, pumunta siya doon. Para explain niya sa mga tao na hindi sa pamamagitan ng tubig, hindi sa pamamagitan ng sigasig ng tao, hindi rin sa pamamagitan ng tulong ng iba. Kaya sila mapapagaling. Ako yung araw ng Sabat. Ako yung tunay na kapahingahan. Naintindihan po. Kaya si Jesus, pinagaling yung lalaking may sakit sa loob ng 38 years. Sa loob ng 38 years na yon, nahirapan yung lalaki na ito. Pero dumating yung panahon, sa takdang panahon na nakita ng Diyos yung puso niya na hopeless na at hindi na umaasa sa sarili at hindi na umaasa sa ibang tao, dito siya iniligtas ng Diyos. Kasi nakita ng Diyos yung tunay na nilalaman ng kanyang puso. Yung pagiging desperado na sa kanyang kagalingan, physical. Kaya anong ginawa ng Diyos? Pinagaling siya physically, then pinagaling siya spiritually. Naintindihan po. Yung kagalingan po ay na kay Jesus, hindi po sa atin, hindi rin po sa mga tao na nasa paligid po natin. Tanging palaging nasa Diyos. Naintindihan po. Ito po sa church, dito po tayo pinupuno ng Diyos ng biyaya. Sa pamamagitan ng brothers and sisters, makakuha rin tayo ng extended pa na biyaya sa pamamagitan naman ng fellowship. At andito sa Words of God, nandito yung biyaya na kailangan po natin. Naintindihan po. Tanging sa pamamagitan ni Jesus. Kaya yung panahon na itinakda ng Diyos ngayon, magtatapos din. Kailan magtatapos? Kapag bumalik na siya. Kapag bumalik na siya, yung panahon ng Christian life, tapos na. Pag dumating na siya, ano pong panahon yun? Panahon ng pagbibigay ng gantimpala. Payday. Yung sweldo day, kumbaga. May panahon lang na ibinibigay sa atin yung Diyos para gumawa para sa Christian life natin. At base sa ginawa natin, susuklian ng Diyos. Naintindihan po. Yun yung panahon na kapag dumating na siya, ibibigay niya yung gantimpala base sa din sa ginawa natin. Naintindihan po. Tingnan natin. Apocalypse chapter 22, verse 12. Apocalypse chapter 22, verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanya. Darating siya. Sigurado yun. Pero bago siya dumating, anong kailangan natin isipin? Lumago yung aking Christian life, gumawa para sa Diyos. Ito sa time na ibinigay niya. Sa panahon kung saan tayo nabubuhay, sa huling panahon na ito, gagawin natin ng patuloy kung ano yung kalooban ng Diyos. Ano pa yung kalooban ng Diyos? Magligtas pa ng mas maraming mga ligaw na kaluluwa next year. Hindi lang po yun. Nawa, next year, patuloy nating luwalatiin yung Diyos sa pamamagitan ng ating Christian life. Sa pamamagitan ng pagkakataon na ito, yes, susuklian ng Diyos yung mga bagay na ginawa natin. Naintindihan po. Kaya nga, sabi sa Biblia sa Efeso chapter 5, verse 15 hanggang 18, maging maingat kayo sa inyong paglakad. Hindi gaya ng
mga mangmang. Tingnan lang natin, verse 16. Bago po tayo magtapos. Efeso chapter 5. Para mas tumatak po sa isip po ninyo, kailangan natin pag-isipan kung nasan panahon na ba tayo. Efeso chapter 5. Efeso chapter 5, verse 15 hanggang 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon sapagkat ang araw ay masasama. Sa English, redeem the time. Yung mga tao na nagre-redeem ng time or sinasamantala yung panahon, sila yung mga tao na marurunong. Bakit? Hindi sila nagsasaya ng oras. Hindi sila nagpapabaya. Hindi sila kagaya ng mga bata o isip bata na inuuna lang yung sarili. Naintindihan po. Sila yung marurunong. Ibig sabihin, nasa hustong gulang sila. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 3 verse 14, magpatuloy kayo tungo sa mitiin para sa gantimpalan ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Hesus Kristo. Mitiin natin aim. Maging goal, maging vision po ninyo na lumago sa inyong Christian life. Tutulungan po kayo ng Diyos. Pero kung wala rin po kayong ganitong klaseng vision, maging kagaya lang tayo ng dahon na kung sa inyong hangin, lilipa rin lang. Walang direksyon. Kaya mahalaga para sa atin na balikan o suriin yung 2025 para sa atin. Then para makagawa tayo ng bagong resolusyon next year, tandaan po natin na itinakda ng Diyos na noon tayo po yung mga nabuhay sa kasalanan. Pero niligtas na tayo. Dito tayo sa panahon na yun. Pero tandaan natin, ito pong panahon na ito ng Christian life, magtatapos din po ito. Wala ng Christian life sa langit. Dito lang natin yung ginagawa. Kaya bago dumating si Jesus, nawa, matagpuan niya tayo na ginawa yung ating tungkulin. Nawa, bawat isa po sa atin, huwag makatanggap ng pagsaway, huwag makatanggap ng tamad at pabaya na alipin. Kundi, tapat at masipag na alipin. Sana i-welcome po tayo ng Diyos ng ganito. Nawa, bawat isa po sa atin, pag-isipan ng mabuti kung nasaan panahon na ba ako sa aking Christian life. Kung gusto natin lumago, humingi tayo ng tulong sa Diyos para sa kalakasan at biyaya na ipagkakaloob niya sa atin para makapagpatuloy tayo sa ating Christian life sa 2026. Naniniwala po ako na itong 2025, natapos natin, o matatapos natin ayon sa biyaya. Sisimulan din natin yung 2026 ayon sa biyaya. Pwedeng verse, 1 Samuel chapter 7. Unang Samuel excited po ba kayo kasi last verse na? Unang Samuel chapter 7 verse 12. Unang Samuel chapter 7 verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na magkagayoy, kumuha si Samuel ng isang bato at inilagay sa pagitan ng Mispa at ng Sen. Tinawag ang pangalan nito na Ebenezer sapagkat sinasabi niya, hanggang dito'y tinulungan tayo na. Ilang tulog na lang matatapos sa 2026. At yung Diyos, kagaya ng ipinangako niya, hanggang ngayon, tinulungan tayo ng Panginoon. Next year, tutulungan o hindi? Sigurado po tutulungan. Kaya nawa, bawat isa po sa atin ay makatanggap ng mas higit na tulong sa ating Christian life para tayo po ay lumago at mas makagawa pa ng mas dakilang bagay sa 2026. Marami pong plano yung Diyos para sa atin sa 2026. Kaya sana, bawat isa po sa atin ay makibahagi. Nawa, madatan po tayo ng Diyos na ginagawa yung ating tungkulin hanggang sa muli niyang pagdating. At kapag dumating na siya, yes, nakaready na yung gantimpala na ibibigay niya para sa atin. Nawa, bawat isa po sa atin, brothers and sisters, ay magsikap
Alam ko po na mahirap yung personal Christian life natin. Alam ko po na maraming mga sabihin natin sa gabal, pero kailangan po natin itong ma-overcome. Kailangan tayong umusad at lampasan yung mga pagsubok po na ito. Kung ngayong taon, maraming pagbagsak, wala pong problema. Ang punto ng ating Christian life ay pagbangon, hindi yung pagbagsak. Naintindihan po? Normal naman para sa atin na bumagsak, tama po ba? Pero ang hindi normal, yung manatili ka lang, nakahiga. Hindi po yun yung Kristiyano. Tayo po yung mga tao na nagtagumpay. Naintindihan po? Kaya, nawa, bawat isa po sa atin, palaging alalahanin ito pong last verse natin. Hanggang ngayon, tinulungan ako ng Diyos. Hanggang sa huling hininga ko, tutulungan ako ng Diyos. Ebenezer. Tayo pong lahat ay mapot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat po aming Ama, inalala niyo po kami, bagamat sa mga panahon na kami ay nag-i-enjoy sa mga kasalanan at lumalangoy sa mga kasamaan, ay inalala niyo po kami at ipinawanawad sa amin ang tunay na kaligtasan. Salamat po aming Ama dahil hindi niyo po kami pinabayaan doon sa mga panahon na yon. Salamat po na kayo po yung gumabay sa amin hanggang sa mapakinggan po namin yung ebanghelyo ng kaligtasan. At nagpapasalamat din po kami ng patuloy sa patuloy po ninyong pag-iingat at paggabay sa bawat isa po sa amin. Pagamat hanggang ngayon, bumabagsak pa rin kami, mahina pa rin po kami, natatangay pa rin kami ng mga tukso at kahinaan ng aming laman. Pero hanggang ngayon, naniniwala po kami na kami po yung tinutulungan at ginagabayan upang magawa po namin talikuran na yung mga bagay ng pagkabata. Kaya aming Ama, sa darating po na taon na ipapakakaloob niyo po para sa amin, nawa, bitiin po namin yung dakilang gantimpala upang magawa po namin ito, pakiusap, nawa, asamin po namin yung pagliligtas pa na mas maraming mga ligaw na kaluluwa sa susunod na taon. Lalo na yung mga kamag-anak po namin na hindi pa sigtas at yung mga kaibigan at mga kapitbahay po namin. Tulungan niyo po kami upang masigit po kami magliwanag sa susunod na taon at mas magbigay po kami ng lasa na sa mga ligaw na kaluluwa upang matikman po nila kung gaano kasarap ang biyaya ng kaligtasan. Hindi po namin ito magagawa ng mag-isa aming Ama, kaya sa iyo lamang po kami iaasa at magtitiwala. Muli maraming salamat po at lahat po ng ito ay dalangin po namin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat po.